siguro, hindi ba? Logic na lang po, wala nang matalino, wag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple, anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si mayor? Eh, may gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang ang opinyon. Masakit kasi malapit sa akin si mayor. Matanda na si mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Kawawa daw po si Digong kasi kaibigan niya pala, eh. Kasi dapat pala 'pag kaibigan ni, Ruben Padilla hindi dapat hinuhuli, 'di ba? Hindi dapat, pinapadala sa ICC. Ganyan po kabobo yung ating senador na nag-iisang Ruben Padilla. Matanda na daw. Kawawa naman. Sino kaya yung kawawa, yung buhay o yung pinatay? Ayun yung tanong. Dahil kaibigan mo pala, dapat hindi na hulihin. Parang ganun, eh, kung iintindihin mo yung sinabi ni Digong, eh. Masakit daw po para sa kanya. Sa mga pinagpapapatay ni Digong, nasaktan ka ba? Ruben Padilla, yan po yung problema kung kapag nagkakaroon tayo ng bobong senador. 'Di ba? Yan po yung problema. Nakakahiya. Oo. So anyway, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre, itong si Ruben Padilla. Ayan na, syempre no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan na, meron po tayong ano dito, meron po tayong Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Okay, so eto na, no? Bigyan din natin ng reaction muna bago po tayo tuloy-tuloy papunta kay Ruben Padilla. Bigyan po muna natin ng reaction itong isang post patungkol po dito kay Ricky Sandoval at sa asawa niya. Okay? Eto papakita ko po sa inyo yung picture. Yan, merong isang post. Okay, basahin po natin. Anong nakalagay? Anong nakasulat? Okay, Malabon News. Okay, yun po yung Facebook page. Okay, nung nag-post. Sabi dito, tingnan, viral ngayon ang school medals sa Malabon na nagtataglay ng mukha at pangalan ng mag-asawang Mayor Ginny at Ricky Sandoval na kapwa tumatakbo sa pagka-alkalde at pagka-kongresista ng lungsod. Medal yan? Bakit may mukha kayo dyan? Kamakailan ay nauna ng ulanin ng batiko si Sandoval matapos mag-trending ang isang school zone sign sa Malabon na naglalaman ng kanyang muka at pangalan. Naku po, may muka na naman. Kala mo naman, pera niya yung pinanggastos dyan. Pera naman ng taong bayan. Ayon sa local government code, mahigpit na ipinagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno ang paglalagay ng kanilang mga muka at pangalan sa mga medalya, certificate, at iba pang pasilidad ng paaralan na pinondohan mula sa Special Education Fund ng gobyerno. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Education sa mga kandidato na iwasan ang pamumulitika sa graduation and recognition rights upang mapanatili ang neutrality at partnership ng mga eskwelahan. Ayun. Pero bakit may mukha ni Ricky Sandoval dito at ng asawa niya? Mukha niyo talaga? Bakit may mukha? Ang babastos niyo, promise. No. Wala kayong respeto. Wala. 'Di ba? Yung mga ganyang klaseng politiko yung hindi dapat iboto. Bakit? Yan may mukha. Hindi sumusunod sa batas. Sana nga ma-disqualified na tong mga 'to, eh. 'Di ba? Oo.
Dapat hindi na po payagan yan na makatakbo kasi, ayan nakikita niyan, violation yan eh. Diba? Violation po. Bakit tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa na may mga pangalan, mukha, 'di ba? Ayun yung problema. At sana po aksyonan po ito ng DepEd, no? Ng ating gobyerno. 'Di ba? Kasi maliwanag po ito na violation. Klarong-klaro po ito. Kaya mga pre, huwag niyong iboto yan. Ang iboto niyo po sa Malabon, si Lenlen Oreta. Okay? Kasi tingnan mo, tahimik lang po si Lenlen. Hindi naman gumagawa ng mga violations. Pero sila todo pasikat, mga palpak naman. Hindi, kung anak ko, kung anak ko yung makakatanggap ng medalya tapos may muka nila, baka itapon ko pa yan. Totoo. Diba? Ang kabastusan yan eh. Bakit may mukha nyo? Ako first time ko lang makakita ng ganito. Kasi ang alam ko pag medalya, walang mga muka. Wala pong muka ng mga kandidato dyan. Pero first time, dyan sa Malabon, may muka ng mag-asawa. Nako po. Wag pong iboto yung ganyang klaseng tao, ha? Wala pong magagawa yan sa inyong lugar dyan sa Malabon. Bakit? Atat na atat maging maging kongresista KO! Diba? So yun lang yung ating reaction dyan mga pre. Lenlen Oreta, boto po natin yan. Ngayon mga pre, pag-usapan natin itong si Sara Duterte. Ayan binanggit ng COA na ang pamahalaang lungsod ng Davao ay gumawa ng mga pagsasaayos sa listahan ng inventaryo ng ari-arian noong 2021 sa pamamagitan ng 2 beses na pag-alis ng humigit kumulang 188.814 million pesos na halaga ng ari-arian ng lokal na pamahalaan. Ito ba ay isang pagtatangka na isanitize kung saan talaga napunta ang pera at mga kalakal? Natagpuan ng COA ang ilang donasyong sasakyan. Ito donasyong sasakyan. Natagpuan ng COA ang ilang donasyong sasakyan at mga gawad at mga donasyon sa uri na hindi nakalista noong Disyembre 31, 2021. Halimbawa, nakatanggap si Sara Duterte ng 10 jack van mula sa embahada ng China. Idol talaga nila yung China. Hindi nakakagulat na sinubukan niyang batiin ang mga Chinese sa Mandarin sa kanilang pambansang araw. Nag-ching-wai, xing-wai, xing-pong, xing-yang, wang, 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 wang. Yan po yung sinabi niya doon. Eto pa. Nakatanggap din siya ng isang land ambulance na may mga medical supply at accessories mula sa Pitmaster Foundation Incorporated. Saan napunta ang mga sasakyan? Oy, ano ito? Biglang naglaho. Ayun yung tanong. Saan napunta ang mga sasakyan? Sara! Grabe talaga, no? Ano to, tagul-taguan? Sinabi ng COA na ang mga sasakyan ay natatakpan ng mga deed of donations. Ngunit hindi naitala sa Book of Accounts ng lungsod. Ang tugon ng Davao City Hall ay nasa na ba? Bakit hindi nakalagay? Bakit hindi nakalista o naitala? Ayari, saan napunta? To the moon?
Noon pa man pala, nung mayor pa si Sara Duterte, may mga kapalpakan na itong ginagawa sa Davao City. Mhm. 'Di ba? Oh, napansin din ng COA na ang mga relief goods sa panahon ng Teka, bakit may relief goods? Kala ko ba ayaw nila sa ayuda? Oh, bakit may mga relief goods dito na napag-uusapan? Ha? Napansin din ng COA na ang mga relief goods sa panahon ng pandemya para sa mga health frontliners at constituents ay hindi dokumentado. Naku. Oh, hindi rin napanatili ang mga petsa ng pag-expire at imbakan. Oh, muli nagkaroon ng finger pointing. Sinisi ng City General Services Office ang City Mayor's Office at ang City Social Welfare Office. Okay. Nangyari, Sara Duterte. Ha? Bakit hindi ito na itala? Dapat alam ito ng publiko. Alam ito ng mga Dabawenyo. 'Di ba? Dapat alam ito ng buong mundo ng Pilipinas. Ng mga Pilipino. Pero bakit tinatago? Anyari? Hindi, nagtatanong lang anong nangyari, Sara? Kaya, eto si Sara Duterte, sasabihin nyo, yan yung presidente namin, matalino. ano ba talaga? Matalino o magulang? O magnanakaw? Diba? Kasi ngayon pa nga lang pagka vice presidente niya, ang dami ng kapalpakan. Hindi na po nagtatrabaho yung vice president natin. Nandun na palagi sa tabi ng kanyang tatay. Diba? Oh, maliwanag naman Pati si Robin Padilla, nandun na rin. Pinabayaan na niya yung pagiging senador niya. Iboto nyo, bumoto pa kayo ng mga bobo. K.O. Diba? Kaya itong si Sara Duterte, dapat po ito masimulan na po yung impeachment laban sa kanya. Impeachment trial diyan sa sa Senado. Cheese! Ano naman patulog-tulog? Magtrabaho naman. Patulog-tulog K.O. Anyway, mga pre, ayan at least pinapakilala lang natin kung ano itong Sara Duterte na to. Sabi nila matalino daw, pero teka lang. Mukhang di ako agree dyan. Diba? So ngayon, mga pre, pag-usapan po natin itong si Malapitan. Grabe yung galit niya kay Trillanes. Nagwala si Malapitan. Naku po. Oh, so eto na. Oh, pakita ko po sa inyo. Yan. Oh, pakinggan nyo yung sasabihin niya dito Ibabalik natin yan kung saan ang pinanggalingan niya. Ibabalik natin yan kung saan yung pinanggalingan niya. Ibabalik natin yan. Sigurado yan. Yun ang narinig ko. Bakit nyo ibabalik si Trillanes? Maganda naman yung nagawa niya pakulungan niya si Digong Tapos ikaw na walang ginagawa dyan sa Caloocan, yung mga kabataan, wala kang programa sa mga kabataan na nagra-rugby, na magpasa hanggang ngayon nandyan sa mga gilid-gilid dyan sa Caloocan. Wala kang programa laban sa mga kabataan na to, na nalulong sa rugby. Diba? Wala kang programa, Malapitan. Yung mga pinagpapatay dyan sa Caloocan, nasolusyonan mo ba? Wala. Diba? Yung mga nakatira sa tulay. Nabigyan mo ba ng trabaho? Wala. Wala. Tapos ngayon, ang isang Trillanes na nagtatrabaho para sa bansa. Imagine wala pong, hindi po senador si Trillanes ngayon, pero tumutulong, nakikipagtulungan yan sa ICC. Tapos papaalisin mo, bakit? Anong kinakatakot mo? Anong kinakatakot mo, Malapitan? Dapat lang, palitan ka na ni Trillanes dyan dahil wala kang nagawa. Dahil hindi na naman batang Hindi daw batang kankalo si Trillanes. Hindi daw taga dyan. Ano ngayon? Importante, may nagawa. Porket hindi kankalo, 'di ba?
papalayasin nyo na. Ikaw, kiniklaim mo na batang kankalo ka. Na dapat ikaw na batang kankalo, dapat may pagmamahal sa mga kalugar mo. Pero bakit hindi maramdaman ng mga taga-Caloocan? Bakit? Dahil wala ka nun eh. Di mo sila mahal eh. Diba? Power lang yung hanap mo. Pero si Trillanes, hindi yan kankalo, sabi mo. Pero may pagmamahal sa mga taga-Caloocan. May pagmamahal sa mga Pilipino. Kasi gusto niyang maging mayor dyan para malinis yung Caloocan. Nagparehab ka nga daw eh. Di umano, ikaw nagparehab. Diba? Kaya pala ang daming nagra-rugby dyan sa gilid-gilid. Ay, naku po. Umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Hindi ka taga-Caloocan. Hindi na po pwedeng magtapang-tapangan dito. Hindi naman nagtatapang-tapangan si Trillanes Pag may interview nga yan, kalmado lang yan eh. Hindi naman siya nagmumura. Hindi naman siya nang bababoy. Hindi naman siya nagtatapang-tapangan. Anong klaseng tapang-tapangan ba yung kinatabi mo? Hindi naman nagtapang-tapangan yung tao. Diyos ko po. Tataka, ragyaw-yaw. Dahil batang kankalo na makakaharapin mo. Batang kankalo ang makakalaban mo. Sabi niya. Pero, nung mga nakarang araw lang, yung mga batang kankalo, kumakaway kay Trillanes. Idol, sabi nila. Idol, mahal na mahal ka namin. Sana ikaw na lang yung mayor dito. Nahihirapan na kami dahil yung mayor namin talaga walang ginawa. Nahihirapan na kami dahil binibigyan lang kami ng tuyo. Yare. Umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Tapos yung mga audience niya, mga bata. Maniwala po kayo sa akin at sa hindi, nakikita ko po, malakas po si Trillanes ngayon. At si Along Malapitan, hindi mananalo to. Pero pwede bang mag-request kay Along Malapitan, pakitanggal nga ng sombrero mo. Para naman makita ng mga tao yung kagwapuhan ng isang lalaki. Diba? Gusto lang namin makita yung hairstyle mo. Malay mo, magaya namin yan, di ba? Gayahin namin yung mga gupit mo. Di ba? Yun lang naman gusto namin makita eh. Sana mapagbigyan mo. Kaya wag po natin kalimutan, Trillanes po para sa Caloocan. Ngayon mga pre, bigyan natin ng reaction tong kay Ruben Padilla. Yung kanyang kabubuhan dito. Okay? Yan. Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka... Patawa-tawa. Kala mo naman, alam niya yung isasagot niya. May patawa da. Just me. Dahilan dito. Alam niyo, ako po ay naguguluhan eh. Paano hindi ka maguguluhan? Nagsenador ka, wala kang alam. Maguguluhan ka talaga. Pagka pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas eh. Depende sa pagkaka-interpret mo. Okay. Ngayon,
May depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Hindi naman. Hindi naman. Baka ikaw lang siguro yung masiraan ng ulo. Ha? Mas maganda nga yun eh. Pag inabsorb mo lahat yun, magkakaroon ka ng alam sa batas kahit papaano. Parang gusto mong sabihin sa mga Pilipino, o yung mga kanya-kanyang opinion ng abogado, huwag nyo absorb yan ha. Hayaan yung maging bobo lang kayo habang buhay. Ruby naman! Diyos Mariusip naman. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ang ba yung realidad. Isa- Ang mga bobo, palagi nagpo-focus sa realidad eh. Diba? Okay naman, tingnan mo yung realidad, tingnan mo rin yung yung batas. Kung ano yung batas. Diba? Kasi yung realidad, oo, nandyan na yan. Hindi mo magagamit yan pag nakulong yung kaibigan mo. May batas pa rin. Alam po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa dahig? Umuwi ka na, magtrabaho ka na. Anong ginagawa mo dyan? Wala ka namang magagawa dyan. Unang-una, bobo ka. Hindi, reality. Yan yung katotohanan. Oh, lawyer ka ba? Wala ka namang magagawa dyan eh. Umuwi ka na, magtrabaho ka. Sayang yung pasahod sa'yo ng mga Pilipino eh. Sana all ba? Pasana all na lang tayo. Siya pa, lakad-lakad lang dyan. Diba? Palakad-lakad lang, papunta-punta lang, pa-travel-travel lang. Pero sinasahuran siya ng taong bayan. Sarap buhay, no? Sarap. Ano ang ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong? Normal na yan, Ruben Padilla. Ha? Kasi noon pa man, nasampahan na ni Trillanes si Digong ng kaso sa ICC. Gumugulong na yung investigasyon. Gumugulong, hindi naman pwedeng sabihin, oy, cancel mo yan, bawal. Anong gusto mong gawin? Hayaan na lang. Ruby naman, no? Ng mga tiga-dahig patungkol sa batas. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Huwag na po tayong magmatalinuhan. Sabayan daw po natin yung kabobohan niya. Huwag na. Gusto mo maging bobo na rin kami, katulad mo, Ruben Padilla? Yung pagiging bobo mo, magagamit mo ba yan? Para may pagtanggol si Digong? Anong na lang po natin sa yung bahay nyo? Yung dyan yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin mag-usapan sino huwag na matalino. Sinong nag-aral, sinong bobo. Natural, tatawagin ko talaga yung kapitbahay ko. Are, alika nga muna. Paayos ko yung bubong ng bahay ko. Sasahuran kita. 1,000 per day. Ayun, yung kapitbahay ko, inayos yung bubong. Normal. Problema ko yung bubong, ipapaayos ko. Ano na, Ruben Padilla? Kapitbahay ko yan eh. Willing siyang ayusin yung bubong ko eh. Pero babayaran ko siya. Ano magagawa mo dun? Anong mali? May mali ba? Parang sinabi mo rin parang pasimple mong binabanatan itong si Sara Duterte. Bakit? Si Sara kumuha ng puting lawyer dyan sa Netherlands. Hindi po Pilipino. Ano yung tawag doon? Kapitbahay yun, di ba? O bakit kinailangan ni Sara Duterte ng ng lawyer na ibang lahi? Sinong pinapatamaan mo niyan? Di ba si Sara? Kasi yung mga Pilipinong lawyer nila, Pinitsapuera, kumuha ng puti, di ba? Hindi rin nag-iisip si Ruben, no?
Ang tatamaan sa sinabi niya is si Sara Duterte lang din. Ang team nila. Nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Oh, anong ginagawa mo nga dyan? Magtrabaho ka na kasi. Uwi ka na Pinas. Diba? Oh, bring Ruben Padilla home. Ang bihira. Bakit dito nililitis si Mayor? Eh, may gobyerno tayong tumatakbo. Oh, may gobyerno tayong tumatakbo. Totoo yan. Pero, meron ding gobyerno dyan sa ICC. Okay? Di dyan na lang. Di ba? Kaya nga may ICC, International Criminal Court. Di ba? Na kung sino yung mga high value na mga target nila. Di ba? Dadamputin nila yan. Huhulihin nila yan. Yan yung... Bakit nagkaroon pa ng ICC? Oh. Ruben Padilla naman. Yun lamang po. Hmm. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Kaya pala, malapit sa'yo. Matanda na si Mayor. Matanda na pala si Mayor. Kawawa naman. Kita ko kung paano. Hindi ko akala. Galingan mo drama, yung parang artistang-artista talaga ba? Oh. Galingan mo. Ay magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Anong paki namin kung 80 years old na siya? Sa tingin mo may paki kami? Ang dasal lang namin, umayos yung kalagayan niya. Diba? Magpagaling siya kung may nararamdaman siya. Pero manantili siya sa kulungan. Diba? Yun lang. Masama ba yun? Hindi. Napakasakit pong isipin yun. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Pangarap sa'yo. Hindi, pangako yan eh. Hindi pangarap yan eh. Nangako ka talaga. Na iuwi mo si Digong. Diba yun yung tingin nyo sa pangarap? Pangako na rin. Hindi, nangako mo ka eh. Hindi pangarap yan. Huwag mo nga kaming niluloko. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after ho na dinala ko dito sa dating Pangulo. Ay po, naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong. Illegal kasi kakampi nyo. Diba? Yun yung tingin ni Harry Roque. At pinapamuka sa inyo at sa mga supporter nila. Mind conditioning yung tawag dyan. Kahit legal yung pag-aresto, sasabihin yung illegal. Para yung mga Pilipino magalit. Oy, ano ba tong administrasyon na to? Illegal naman pala. Diba? Wag po kayong maniwala dyan kay Harry Roque. May kaso nga yan. Yung paniwalaan nyo, yung walang kaso. Nagtatago nga yan eh. Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po'y umasa. At sa gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Oh, pinakinggan ba yung dasal mo? Sino bang kanino ka ba nagdasal? Hindi, nagtatanong lang. So, ayun, at nakita naman natin kung gaano kahina yung utak ni Ruben Padilla, no? Bobo po talaga. Sayang po yung boto natin sa kanya. No? Kaya iwasan na po natin bumoto ng artista.
Hmm. Buti pa nga, no? Si Dan Fernandez na lang yung naging senador sana. Mas okay pa. Diba? Para dyan kay Ruben Padilla. Philip Salvador, diretso na iniduduro yan. Wala rin kwenta yan. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And siyempre mga pre, at sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang muna yung video natin ngayon. Kita-kits po sa susunod na video.